Marami pong XRP enthusiast ang naniniwala na maaaring umabot ng $10,000 ang presyo ng XRP sa hinaharap. Kamakailan lamang po, isang analyst ang nagbigay ng mathematical na breakdown kung paano po ito posible. Sinundan ito ng isang reaction mula kay Ginoong Joshua Jake, isang kilalang crypto commentator, kung saan ay sinabi niyang hindi ito realistic. Ayon po sa kanya ay kahit pa magkaroon ng ETF approvals, institutional adoptions, at saka crypto reserves, hindi nito madadala sa XRP sa ganitong kataas na presyo. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan kung bakit mahirap paniwalaan ang $10,000 na price prediction para kay XRP. At maliban dito ay atin na rin aalamin ang mga argumentong sinasabi ng mga sumusuporta rito at syempre at kung ano po ang epekto nito, kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ni XRP. Ayan. Pero bago pa tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa katanungan kung pwede ba talagang itulak ng ETF at saka TradFi itong sa XRP sa presyong $100. Ayan. Isa po sa mga pangunahing argumento ng mga nagsusulong o nagpo-promote ng mataas na presyo kay XRP ay ang posibilidad ng ETF approvals. Ayon po sa kanila, kung maaprubahan ang isang XRP ETF, maaaring sumunod ito sa yapak ng Bitcoin ETF na nagdulot ng malaking institutional investment. Bukod dito ay sinasabi po nilang ang TradFi or Traditional Finance Adoption at Crypto Reserves ay maaaring magdulot ng isang super cycle na siyang magtutulak sa presyo ng XRP pataas. Pero ayon po kay Ginoong Joshua Jake, hindi ito ganun kasimple. Kung talagang ang ETF ang susi sa pagpapataas ng presyo, bakit hindi pa umabot ng $1 million itong si Bitcoin? Ayan, kahit na maraming institutional investors ang pumasok kay Bitcoin dahil sa ETF, hindi pa rin ito nagawang itulak sa ganitong kataas na presyo. Ang tunay na epekto po ng ETF ay ang pagpasok ng institutional investors na maaari pong magdala ng market stability pero hindi garantiya ang isang malawakang bull run. Ngayon is bakit naman hindi sapat ang TradFi at saka crypto reserves? Ayan. Sinasabi rin ng ilang XRP enthusiast na ang pagsasama po ng XRP sa isang crypto reserve at ay magdudulot ng supply shock na siyang magpapataas sa presyo nito. Binanggit pa nila ang executive order ni US President Donald Trump na naglalayong bumuo ng isang crypto reserve. Ngunit ayon po kay Ginoong Jake, kahit pa isama si XRP sa isang crypto reserve, hindi ito magdudulot ng sapat na demand para umabot sa $10,000. Bukod dito, sa final order ni Pangulong Trump, Bitcoin lang ang tanging binanggit at hindi isinama si XRP o kahit anumang ibang altcoins. Isa pang mahalagang punto ni Ginoong Jake ay ang ideya ng super cycle. Yan, ayon sa kanya, kahit pa magkaroon ng isang malaking rally sa XRP, ang pinaka-realistic na presyo na maaring maabot nito ay nasa $15 lamang. Yan, malayo po sa $10,000 na inaasahan ng iba. Ngayon is gaano nga ba kaimportante ang market cap sa presyo ng XRP? Isa sa mga dalas na sinasabi ng mga sumusuporta sa mataas na presyo ng XRP ay hindi raw po mahalaga ang market capitalization or market cap. Ngunit ayon po kay Ginoong Jake, ito po ay isang malaking pagkakamali. Halimbawa kung umabot po sa $100 ang presyo ng XRP, ang magiging market cap nito ay nasa $10 trillion. Samantalang kung umabot naman ito sa $10,000, ang magiging market cap ay nasa $1 quadrillion. Mas malaki pa sa kabuuang yaman ng buong mundo. Dahil dito ay sinasabi po ni Ginoong Jake na hindi realistic ang ganitong mga prediction. Dapat maging maingat po ang mga crypto investors sa paniniwala sa mga ganitong haka-haka dahil maaring sila po ay magkaroon ng sobrang taas na expectation at saka mauwi lamang sa pagkadismaya. Ngayon ay bakit hindi hindi magagawang pataasin ng mga bangko ang presyo ng XRP? Ayan. Ang isa pang argumento ng mga XRP believers ay ang ideya na kung gagamitin po lahat ng mga bangko sa buong mundo sa XRP, maaari itong umabot sa $10,000 na presyo. Bukod pa rito ay sinasabi nilang ang token burn mechanism ng XRP ay magpapababa sa supply nito kaya mas tataas ang kanyang presyo.
Ngunit, ayon po kay Ginoong Jake, ito po ay isang maling akala. Una, kahit pa magpatuloy ang token burns, napakaliit ng nababawas sa kanyang kabuuang supply. Sa kasalukuyan ay may halos 99.98 billion na XRP na umiikot sa market kahit na may nagaganap ng token burning sa loob ng mahigit isang dekada. Pangalawa ay hindi po papayag ang mga bangko na gamitin ang XRP kung ito ay aabot sa napakataas na presyo. Dahil hawak po ng Ripple ang 40% ng supply ng XRP, kung tataas po ito ng sobra, masyadong lalaki ang kapangyarihan ng Ripple na maaari pong magdulot ng problema sa financial system. Kaya imbis na gumamit po ng XRP, mas pipiliin po ng mga bangko na gumawa ng sarili nilang blockchain solutions. Ayan, ngayon is sunod na tanong natin dito is mas maraming development ba ang itong si XRP kumpara kay Bitcoin at Ethereum? Ayan. May ilan ding nagsasabi na si XRP ay may mas maraming development kaysa kay Bitcoin at saka Ethereum. Ngunit ayon po kay Ginoong Jake ay hindi rin ito totoo. Ayon sa kanya, ang Ethereum ang pangunahing blockchain na ginagamit po sa tokenization ng assets na may total value lock or TVL na nasa $50.75 billion. Malayo po sa ibang blockchain networks. Bukod dito ay maraming bangko at saka financial institutions ang gumagamit ng Ethereum bilang base layer ng kanilang crypto projects. Samantala, kahit may ilang nagsasabing walang silbi ang Bitcoin, binanggit po ni Ginoong Jake na ito ang pinakamalaking digital store of value sa buong mundo. Sinusuportahan po ito ng malalaking kumpanya tulad ng ExxonMobil, ginagamit sa carbon credit market at may malawak na adoption mula sa IMF at saka US government. Kaya kung ikukumpara, hindi pa umaabot sa ganitong antas ang adoption na XRP. Ayan. Ngayon is ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Ayan, para sa atin ay dapat po tayong maging maingat sa mga hindi realistic at saka sobrang bullish na price predictions. Totoo na may potensyal si XRP at ginagamit ito sa cross-border payments, pero hindi po ito nangangahulugan na aabot ito ng $10,000. Ang tamang mindset sa pag-i-invest po sa crypto ay ang pagiging realistic. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa hype at siguraduhin natin na ang mga impormasyon na ating sinusunod ay may matibay na basihan. Importante rin na hindi natin ilalagay ang lahat ng ating puhunan sa iisang asset lamang. Yan ang masasabi ko naman dito is habang posible po ang pagtaas ng presyo ni XRP sa hinaharap, ang $10,000 prediction ay tila hindi makatotohanan base sa kasalukuyang datos at saka market dynamics nito. Tulad po ng sinabi ni Ginoong Joshua Jake, madaling madala po sa hype, pero mas mainam na magkaroon tayo ng mas maingat at makatotohanang pananaw sa ating investments. Kung balak po nating mag-invest kay XRP ngayon, siguraduhin po nating naiintindihan natin ang tunay na potensyal nito at hindi lamang po tayo sumusunod sa hype. Kaya mag-research, manatiling updated at palagi po tayong mag-invest ng may tamang kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.